Pugbugin mo sa kaliwa, hindi ganun, hindi sasampan. Tinadyakan ka sa likod, tadyakan mo rin sa kanan, ganun eh. Eh hindi eh. Sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kanan, ayun, ibigay mo raw pati yung kaliwa. Ang sakit mo. Yung literal. Ibig niya sabihin, huwag mo silang yung masama, huwag mong gantihan ng masama. Madali pong sabihin, pero mga kapatid, kinakailangan talaga na pananalig sa Panginoong Diyos. Ako, napakahirap po nito. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Helmet. Bate? Helmet nga lang mo to, hindi ba suot eh? Kaligtasan pa. Ano, Sandra? Ano yung helmet? Ha? Ito, dito. Mataba ng helmet para pag ikaw ay napagok. May protection. Ibig sabihin, ang babago pa talaga. May batok talaga sa'yo. Maganda lang, kung naka-helmet ka, papago ka man, may bumatok mo sa'yo, meron kang protection. Alam niyo na ibig sabihin dyan, eh? Ito mahirap. Tabak na kaloob ng Espiritu Santo. Ano yung tabak? Ito yung sword of faith. Alam? Tama ba yun? Sword of the Spirit. Una, hindi lahat ay marunong humawak ng espada. Okay, ang espada po nariyanda, pero pag-hawak niyan, hindi po yan basta-basta. May sequencing, may ang tamang paghataw, pagsangga. Ang tawag po natin dito talaga, discipleship. Amen? Minsan, ito ang wala sa karamihan ng Kristiyano. Hindi niya alam kung kailan niya bibitawan ng salita ng Diyos, ang payo ng Panginoong Diyos. Amen? Ang usually nabibitawan natin ay ang sarili nating pananaw, siyempre sarili nating usap, sabi nga dito sa atin, sariling usap, sariling haka-haka, yun ang nililigan. So, kinakailangan dito, mag-aral kang humawak ng samurai. Alam mo kung kailan siya itataga at alam mo kung kailan siya itatangga. Amen? Pag nag-aaral siya ng martial arts, isa yan sa question, written, at ito yung naranasan mo yan. Tatanong sa'yo, kung anong gagawin mo. Susulat mo yun, at doon makikita ng nagturo kung ikaw ay handa na o hindi. Malalaman din ninyo yan kapag kayo ay nasa direktang labanan. Amen? Kung ano ang inyong gagawin. Tatagalin mo ba siya? O ipananangga mo lang yung salita ng Diyos. Ang hirap mo yung mga kapatid. Minsan kahit kami mga pastor, mga likod ng Diyos, nagkakamali rin ng mga payo. Tama? Nagkakamali rin ng mga pananaw. Kaya po ako nakakapagsalita ngayon ito, sinilagay na ako ng Panginoon Diyos sa barangay. No? As a training, yun eh. For 3 years, 4 years, 4 years na ako doon. Doon talaga makakahirap ako magsalita. Pastor po ako, pero hindi mo siya maano doon sa mga kung anong sasabihin mo magkamisan. Minsan mas malamang yung pasensya at pagpapaliwanag kaysa sa pagsasabi ko anong dapat yung gawin. Yun na nga lang na-share ko na nakarinig ko. Nung tinanong ko yung isa sabi ko sa kanya, galit na galit siya doon. Sabi ko, bakit ka ba galit na galit? Ma'am, ano po? Nabanggit, ma'am, sabi ko, ma'am, ano po niyo ito? Anak ko yan, sabi niya. Bakit galit na galit po sa inyo? Yan na pumigo yung nanay. Yung pangalawa kong tanong, anak, nanay mo ba ito? Ano yung sagot? Yung asawa po niya, tatay ko, pero siya, hindi ko sa nanay. Ang hira mga sagot. Wala na sa talaga. Wala na, hindi mo na alam ba't nandigan mo. Ano sasabihin mo?
mag-asawa ka ba agad? Pipiliin mo kayo. Nung nakaraan lang, ano pong problema ninyo? Tumama po ako sa wedding, hindi po ang pinayaran mo. Ito, pati ba namang wedding, dito ka. Yung kausap yung kilala ko pa, yun yung papatay ng wedding sa atin, di ba? Okay na po masasabi ninyo. Wala naman po, babayaran ko po yan. Wala po yung pera ngayon. Pastor po ako. Anong sasabihin ko? Hindi kami makasunod, nakatingin na lang kami. Nagtaas ngayon yung kamay kasama ko. Alam niya lang yung solusyon. Kinabunuhan mo ang kapatid. Kung bihira. Sabi niya, sige, ganito na lang. Ayaw mo rin lang pumayag. Kung hindi ka bayaran, aabunuhan ko na. Wow! Ilabas yung ilabas yung wala na ako. 1.5 eh. Ilabas yung 1.5. At binayaran ngayon yung nagreklamo. Tapos ang kaso. Ano ito? Ang hirap pausap na sa libutan ko. Kasi, bakit po? Sino po ba kayo? At sabi po rito, kayo na po ay labandera. Labandera ni ganito. Nagalit, sabi, bakit sinabi ko ako'y labandera? Hindi pala ano siya? Hindi siya asawa. Sabi palibagan. Palibagan na naman, problema na naman yun. Tapos nung binayaran na siya, umiti na siya. Ibig sabihin, mga pera na yun, ano? Sabi ko, sige, okay na, lumabas ka na. Ano sabi sa akin nung pastor? Kailaga ko, pastor. Alam niyo yung babae niya. Kaya rin niya. Nagsiyasyabu po yan. Tatlo naman. Tatlo naman. Kaya naman, kapatid. Payo ko lang sa inyo. Gusto natin mag-survive sa dating nito. Mag-practice na kayo. Mag-training na kayo sa pagharap sa iba't ibang problema sa sanlibutan ko. Nasa kayo. Kasi hindi na problema ng mga tao yun. Magandang muli ako itinuro. Ako na lang daw mag-share. Bakit ako sabi ko gano'n? Pastor po ko, wala po. Hindi, wala na po ibang ano dito. Kayo na lang po. Wala na ako nagawa. Di ako na humaga. Ang pagbihira na. Natin ko pa naman yung ako namin maging abogado. Ako na una. Hello, ito. Dito ko tatapusin. Paki-evaluate na po honestly ang inyong mga sarili. Ito po, palagay mo ro. Kaya na na yan. Tingnan mo. Palagay. Mahirap. Ante, sa palagay mo, kaya na yan. Marap na mga sisibing problema, papal. Meron ko maganda na yan. Sister, palagay mo. Kasi tayo mga sundalo nito. Palagay. Matatag na? Pwede na? Pwede na mga balo. Ano ate, sa palagay nyo? Kaya na ng mistake? Wala na mistake. Yun, pisikil sa mistake, sa palagay mo. Kaya na ba? Ganyan pa mag-training. Ate, ikaw? Kaya na ba si ate? Ano? Pwede na maging assistant pastor? Pwede na tumayo? Kaya na. Palagay nyo, pwede na siya mag-preach? Kaya na, sabi niya si Jen. Kaya na tayo. Kaya natin, isang araw. Diba? Kayo rin po nakakalam yan, siyempre. Ganun din po ang Panginoong Diyos sa inyong mga kakayahan. Pero ito, binanggit pa dito, ay tapusin pala natin. Tapusin natin, yung akala ng peso, tapusin lang natin ito. At dito. May maganda siyang iniwanan dito mga kapatid. Ayan. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin. Ayan, prayer pa rin pala. Prayer is the best weapon.
Kapag dumating tayo sa kainan, prayer is still the best alternative. No? Pag wala ka na magawa, stand still and just pray. Marami ng ganyan yan. Ha? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Tama po yun. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin. Ayan, prayer pa rin pala. Sa lahat. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita. Isipon, humingi na ng prayer upang buong tapang kong mayarihan ang liwagan ng mabuting balita dahil po siya'y nakakulong na. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanggalaan. Diba? Sinugo ka na, pinili ka na Diyos, pero ikaw ngayon nakakulong. Kaya ipinapanalangin niyo maipahay ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Paano mo malalaman kung ang isang tao, whether sa libutan o libutan, na matapang siya? Mahirap po sagutin yan sa totoo lang. Malalaman mo lang ang tapang ng isang tao pag siya ay nakaharap ng mismo sa Diyos. Ha? Kahit masintado pa yung gano'n, pagdating ng gera, dadapaalan pala, tatakbulan pala. Atapang atao, atulin, atakbo, nakaw, mahirap. Tsaka na lamang natin malalaman kapag siya ay nariyan na sa gera. Si Tikiko, na mahal natin kapatid at tapat na likod ng Panginoon, magbabalita sa inyo sa lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Kaya sinusuko ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at tumakas ang inyong loob. Ang kapayapaan at pag-ibig, ang pananampalataya ay ipagkaloob nawa ng Diyos Ama at Panginoon Kristo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat na umibig ng walang mali sa ating Panginoon Kristo. In the end, mga kapatid, ang aklat ng Efeso, isang aklat ng pagbibigay lakas ng isang taong mahina. Bihira po siya na sa lahat ng nangyari sa buhay mo, sa kahinaan, sige, hindi ka nagtagumpay pero marunong ka pa rin magpalakas ang loob. Bihira po yan. Ang karamihan nagbibigay ng payo, usually, yung nga sinabi natin, mahirap magbigay ng payo. No? Kasi hindi mo yung binibigay sa sarili. Ang nangyari tuloy dyan, mayabangan na. Mayabang na tao na yung ganyan. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Amen. Kaya sabi ni Paul, ayan, kahit siya nakakulong niya, hindi niya itinuturing siya ay super na pinili ng Panginoon. Kundi pagpapakubaba pa rin, sabi niya, ganito na lang. Diba, nakausap niya mismo ang Panginoon Kristo, lalaglag pa nga siya sa kapatid. Pero nung nangyari, nakulong pa rin. Sabi niya, kailangan ko pa rin ang prayer niyo. But in the same way, ako bilang pastor niyo, kailangan ko ang prayer ninyo. Kung paano kailangan ninyo ang prayer niyo. Kailangan mag-pray tayo para sa ito. Kasi wala po tayong ibang magagawa. Gaano man kaganda, kasibay ang suot mo, baluti, kapag ikaw ay nasalang na sa gera, lalo hindi pag ikaw lalang mag-isa, napakahirap kong mag-isa. Kaya nga, prayer pa rin, the best weapon na maaari natin. Dahil manalangin, pasalamat sa Panginoon Lord, maraming salamat sa aklat ng Efeso. Sapagkat ito nagpapakita sa amin na hindi